Kung isa ka sa mga unang nagmina ng Pi Network at ngayon ay hindi mo ma-access ang iyong wallet, hindi ka nag-iisa. Habang tumataas po ang halaga ng Picoin, marami sa mga naunang users ang desperadong sinusubukang ma-recover ang kanilang wallet passphrases. Ngunit marami rin ang naloko ng mga scam. Bakit po ito nangyayari? Ano po ang dapat gawin para maiwasan ang ganitong sitwasyon? At higit po sa lahat ay paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ng Picoin. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ano nga bang nangyari sa mga Pi Network users? Sa mga unang araw po kasi ng Pi Network ay maraming users ang sumali sa project at nagmina po sila ng Pi tokens sa pamamagitan ng simpleng pagtap lamang ng lightning button sa kanilang mobile app araw-araw. Isa na rito si Hong Hoa, isang user mula sa bansang Vietnam na nakapag-ipon na ng higit 4,000 Pi tokens. Pero noong taong 2023, tumigil siya sa pagmimina at hindi na po niya binuksan ang app. Nitong February 20, 2025, nang simulang ilista ang Pi sa ilang mga crypto exchanges, nagulat itong si Hong Hoa na tumaas na ang halaga ng kanyang Pi tokens. Mahigit $2,000 ang halaga nito. Ngunit may isang problema. Nakalimutan po niya ang kanyang wallet passphrase. Sinubukan niyang i-recover ito at handa pa siyang magbayad ng kalahati ng kanyang Pi holdings pero bigo pa rin siya. At hindi lang siya ang nakaranas nito. Sa social media ay dagsa po ang mga users na humihingi ng tulong para ma-recover ang kanilang mga wallets. Sa isang Facebook group, may 150,000 members. Mahigit 20 posts kada araw ang natatanggap nila tungkol sa wallet recovery. Samantalang dati ay bihira lang ang ganitong kaso. Ngayon ay ano po ang dahilan kung bakit hindi nila ma-recover ang kanilang wallets? Upang maunawaan ito ay mahalagang malaman kung paano po gumagana ang Pi wallet. Meron po kasi itong dalawang mahalagang bahagi. Una ay ang public key. Ito po ay ginagamit para sa transactions tulad ng pagpapadala at pagtanggap ng Pi. Pangalawa ay ang private key o seed phrase. Isa itong 24-word passphrase na nagsisilbing susi sa wallet. Kapag nawala po ang seed phrase, wala na pong paraan upang ma-recover ang wallet. Hindi ito katulad ng karaniwang password na maaring i-reset sa pamamagitan ng email o numero ng telepono. Kapag ito ay nawala, permanente na itong hindi mababawi. Ngayon ay ano po ang ginagawa ng ibang users upang mabawi ang kanilang wallets? Dahil sa desperasyon, marami ang lumapit sa mga online recovery services na nag-aalok ng solusyon sa kanilang problema. Isang user na nagngangalang Dahuang ang sinubukang i-recover ang kanyang wallet gamit ang seed phrase na isinulat niya noon. Ngunit kahit isang maling character lang ang mali, hindi pa rin siya makapasok. Dahil dito, naganap siya ng tulong online at may isang Facebook recovery service na nag-alok ng solusyon kapalit po ng VND 5 million o halos $196. Hiniling din sa kanya na mag-install ng isang software at mag-screen record ng kanyang device. Dahil sa pagdududa, tinanggihan niya ito at buti na lang dahil malamang isa nga itong scam. Ayon naman kay Voodoo Tang, isang eksperto sa cybersecurity, may ilang seed phrase recovery software na maaaring makatulong kung isang salita lang ang nawala. Pero kung higit pa rito, halos imposibleng ma-recover na ito. Dagdag pa niya ay maraming scammers ang nag-aalok ng peking recovery services online. Ang masaklap, sa halip na matulungan, maaaring manakaw pa ang natitirang assets ng biktima. At ngayon ay ano po ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ng Picoin. Yan. Bilang mga Pinoy na mahilig sa crypto, dapat po nating maunawaan ang kahalagahan ng secure storage ng ating wallet passphrases. Maraming Pinoy ang sumali sa Pi Network noong una dahil sa pangakong free mining gamit ang mobile app. Pero ngayong may tunay na halaga na ang Pi token,
nagiging seryoso na ang usapan tungkol sa security at accessibility ng funds. Dahil po sa nangyayaring ito, maaring mawalan ng malaking halaga dahil sa simpleng pagkakamali ng hindi pag-iingat sa kanilang wallet passphrases. Maliban pa rito, maaring lumahas ang operasyon ng mga scammers dito sa Pilipinas na mag-aalok ng peking recovery services, lalo na sa mga hindi gaanong tech-savvy na users. Ngayon ay ano po ang dapat nating gawin upang maiwasan ang ganitong mga problema? Kung nga po ay isang crypto holder, ito ang ilang mahalagang paalala upang hindi po tayo mapasama sa mga nawawalan ng access sa kanilang wallets. Una ay isulat at itago ng maayos ang inyong seed phrase. Gumamit po ng notebook o iba pang offline storage na ligtas sa pagkawala o pagkasira. Pangalawa ay ibahagi ang iyong passphrase sa kahit sino. Kahit magpanggap silang customer, wag po palang ibahagi ang iyong passphrase sa kahit sino. Kahit pa magpanggap silang customer service o crypto expert. Pangatlo ay iwasan ang mga online wallet recovery services. Maliban na lang kung ito ay opisyal na tool mula sa Pi Network developers mismo. At ang panghuli ay maging updated po sa official announcements ng Pi Network. Sumali lamang po sa verified groups at saka forums upang maiwasan ang misinformation at saka scams. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ang nangyayaring ito sa Pi Network ay isang wake-up call para sa lahat ng mga crypto users. Hindi lang sa mga Pi miners, kundi sa lahat ng mga digital assets. Sa mundo ng crypto, ikaw mismo ang may responsibilidad sa iyong security. Wala po tayong pwedeng lapitan para mag-reset ng ating password o ibalik ang nawalang seed phrase. Kung may natutunan tayo dito, ito po ay ang kahalagahan ng financial and digital literacy. Hindi lang dapat tayo marunong magmina o mag-trade. Dapat alam din natin kung paano protektahan ang ating investments. Kaya sa lahat ng Pi Network users at crypto enthusiasts, secure your wallets bago pa mahuli ang lahat. Kung may kakilala kang Pi miner na maaring maapektuhan ng problemang ito, pakishare na lang ang video na ito para makatulong sa kanila. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.